Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang linggo. Hallelujah. What an amazing God we serve. I hope that you are all doing well. Kagaya ng like ko pong sinasabi, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, naniniwala po ako na mas marami pa pong mga bagay na mas dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong sabihan ng God is good. All the time and all the time, God is good. Kung ikaw man ay estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, nasa iyong family ngayon, gusto ko po kayong i-encourage na i-share po natin ang stream na to sapagkat napakaganda po ng ating series for the whole month of September and it is entitled By the Book. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, By the Book? Come on, type that in the chat, By the Book. Bakit po napaka-big deal? Why the Bible is such a big deal for Christians? Inumpisahan po natin ito 2 weeks ago kasi since na third installment na natin. Inumpisahan po natin ito 2 weeks ago at inumpisahan natin ito sa katanungan na bakit nga ba big deal sa isang estudyante ang makapagtapos ng pag-aaral? Bakit big deal sa atin makapag-diet? Bakit big deal na makapag-ipon? May mga tamang mga rason. Bakit po natin ginagawa ang mga bagay-bagay po sa ating buhay? Ganon din po pagdating sa ating mga Christian. Bakit po big deal sa ating mga Christian ang Bible? Sinagot po natin yun because the Bible is our manual for life. At ang Bible po, ito po ang salita ng Diyos. Remember yung pinakaunang-unang topic natin, the Bible is inspired. Ang Bible po ay nag-i-equip yan sa atin. At ang Bible po ay salita po ng ating Panginoon. Now, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Third installment po ng atin pong series for the month of September by the book. Join me po in our topic entitled Wordly. Pakitype nga po sa comment section, Wordly. Ay, baka read nyo po o kaya magkamali po kayo ng pagkakadinig. Wordly, magkaiba po yung worldly sa wordly. Yung world, mundo, makamundo sa pagiging makasalita ng Diyos. Ibig sabihin, iba po yan dalawang yan. Ipapaliwanag ko po yan. How to become a growing Christian. Yan po yung sasagutin natin for this Sunday. Paano ba ako maging isang Kristiyanong lumalago? Pwede kasing Kristiyano ka pero stagnant na ang iyong spiritual growth. So ang isang tao na hindi lumalago, dalawa lang yan. Either tunay na Christian, kaya lang nagkaroon ng stagnancy, nadi-discourage, or hindi po talaga siya tunay na anak ng Diyos. So, importanteng matutunan natin for us, Christians, paano ba ako lalago? Pwede kasing 50 years old ka na pero pwedeng 40, pwedeng 30, pwedeng matagal ka nang umaattend pero hindi ka pa rin nag-grow. Now, importanteng matutunan natin the difference between worldly sa wordly. Now, let's differentiate it. Pag sinabi pong worldly o yung pagiging makamundo dito po sa sanlibutan ito, ay punong-puno ka po ng concern with worldly affairs, especially to neglect of spiritual things. Hindi lang po ito basta-bastang bagay, kundi ito yung dapat ma-identify ng mga Christian na kung minsan dumadating sa point na sa sobrang focus mo sa school, sa business, sa career, sa relationship, nagiging worldly ka na at nane-neglect mo na yung mga spiritual things, yung mga makadiyos na bagay. At meron pang malala itong worldly na ito yung mga makamundong mga gawain, yung mga bagay na hindi nakakalugod kay Lord. Now, pangalawa yung wordly. Ito naman yung salita naman ng Diyos. Yung isa, mundo, pagiging makamundo. Yung worldly naman is being concerned with spiritual affairs, especially to the Word of God. Pwede nga, isa pa nga i-type natin sa ating comment section, wordly, yung pagiging concerned sa spiritual affairs. Now, I want you to open your Bibles with me sa 1 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang 15. Ito po yung ating pag-uusapan. Basahin ko po and then later explain ko yung context. Sino sumulat, sino sinusulatan, ano yung laman ng sulat, at paano po natin maya-apply ito sa ating buhay Kristiyano for us to grow bilang anak ng Diyos. So, tingnan po natin yung verse 6.
Sabi ng verse 6, if you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Bigay ko na sa inyo yung context para alam nyo saan nanggagaling itong sumulat na ito. Ang sumulat nito ay si Apostle Paul at ang kanyang purpose sa kanyang pagsulat ay i-encourage at turuan si Timothy bilang isang batang leader. Now, sino ang original audience nito? Pastoral letter po ito ni Apostle Paul. Ito po ay sinulat niya sa kanyang son in faith na si Timothy. At bukod po doon, importanteng matutunan natin na ito pong particular chapter na ito, yung 1st and 2nd Timothy, sulat ni Paul yan kay Timothy. Yung 1st Timothy chapter 4, si Apostle Paul mula sa verse 1 hanggang 5 ay nagbibigay po ng warning and reminder. Pakitay po sa comment section, warning and reminder. Nagbibigay siya ng babala at paalala kay Timothy patungkol sa mga false teaching, yung verse 1 to 5. Kaya po sinabi niya to sa verse 6. At yung verse 6 naman, kung paano maging good and growing servant of Christ. Kaya niya sabi, if you point these things, tinuro niya paano ma-identify at paano i-distinguish ang mga false teaching at maging mahigpit pagdating sa mga maling turo. Kaya sabi niya, if you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus. Yung patungkol po yan sa pagdidil sa mga maling turo. Nourish on the truths of the faith and of the good teachings that you have followed. Meaning yung turo ng kanyang mentor, yung turo ng Bible. Sabi ng verse 7, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Verse 8, for physical training is of some value. Hindi sinasabing walang value, pero sabi niya, merong value. Good yan. But, sabi niya, nag-contrast. But godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Verse 9 says, this is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Sabi niya sa verse 10, that is why we labor and strive because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Verse 11, command and teach these things. Don't let anyone look down on you, Timothy, because you are young, dahil ikaw ay bata. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, I, meaning si Paul, devote yourself to the public reading of the scripture, to preach and to teaching, or to preaching and to teaching. Verse 14, do not neglect your, meaning kay Timothy, yung iyong gift which was given you through prophecy when the body of elders lay their hands on you. Verse 15, be diligent in these things, be diligent in these matters, give yourself fully to them so that everyone may see your progress. Pwede po bang i-type natin yung progress? Yan, so that everyone may see, para makita naman nila na nag-grow ka, para makita naman nila na may progress ka, para makita naman nila na totoo kang follower ko. Follower ni Christ. Sabi ng verse 16, watch your life and doctrine closely, persevere in them, because if you do, you will save both yourself, kay Timothy, and your hearers. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Mag-type po ng amen sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Kanina sinabi ko, nung binigyan ko kayo ng background, etong 1st and 2nd Timothy were written by Paul sa kanyang protege, sa kanyang son in faith na si Timothy, to encourage Timothy and to teach etong young leader na ito. Now, ito pong si Apostle Paul, particularly sa chapter 4, ito yung binabasa po natin, nagbibigay ng warning and reminder sa mga kay Timothy patungkol sa mga false teachings and false teachers. At yung verse 5 hanggang 16, yung binasa ko po, ay pagiging good and growing. Pakitype nga po sa comment section, good and growing. Ang pagiging good and growing servant of Christ ay necessary kapag ikaw ay nagsasabing Christian ka. Dahil Christian ka, kung ikaw po ay nakikinig ngayon, regardless of your denomination or sect, importanteng matutunan mo anumang grupo ka nabibilang, basta follower ka ni Christ,
inaasahan ka ni Jesus Christ na mag-grow. Everybody type that in the chat, grow. Why? Because growth is normal, growth is expected, and growth is intentional. Sana manote nyo po yan. Ang paglago ay normal, hindi pwedeng hindi lumalago ang puno, either ang puno palago o mamamatay na. So normal ang paglago, ini-expect ang paglago at intentional ang paglago. So bilang Christian, normal dapat na lumalago ka. Bilang Christian, hindi dapat nananatiling attender ka lang. Dapat later on, maging servant ka na, maging giver ka sa iyong church, makapag-invite ka ng mga tao. Bilang isang Christian, hindi lang din dapat ikaw ay nakikinig, dapat later on ay nakakapag-share ka ng good news. Kasi ang growth ay normal, expected, and intentional. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin for the next few minutes, how to become a growing Christian. Paano ako maging isang lumalagong Kristiyano? Pwede kasing Christian ka pero hindi ka na lumago. And we need to overcome our immaturities through the Word of God. So, paano natin i-apply yung isang ancient na letter na ito sa isang panahon na ganito na moderno? Tignan po natin sa verse 6, simulan natin. Sa GNT, sabi niya, if you give these instructions to the believers, you will be a good servant of Jesus Christ as you feed yourself spiritually on the words of faith and of the true teaching which you have followed. Tingnan niyo sa easy version, ang ganda niya, sa verse 6. Continue to study. Patuloy mong pag-aralan yung mensahe patungkol kay Kristo na natutunan mo na that you have already learned. That will help you to be strong. Number 1, how to become a growing Christian? Eat the Word of God. Everybody type that in the chat, eat. Oy, kumain ka na po ba? Nagtanghalian ka na ba? Kung nanonood ka nito, kung nakamatik ka na tanghali, nagmerienda ka na ba? Naghapunan ka na ba? Kumain ka na ba? Importante po sa ating physical ang makakain kasi yan po ay tumutulong sa atin para tayo ay mabuhay. Dito po sinasabi lang yung continue to study as you feed yourself spiritually. It simply means to learn and to relearn. Importante po yung natututo po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka sa salita ni God natututo, saan ka natututo? Now, ano yung mga benefits kapag patuloy kang kumakain ng Word of God? It will benefit you as a servant of Jesus. Magbe-benefit ka sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay magbe-benefit sa iyo para ikaw ay lumago. Sabi ng verse 6 sa ERV, this will show that you are a good servant of Jesus Christ. Now, your spiritual diet, importanteng matutunan ninyo na importante po yung spiritual diet natin, yung ating mga kinakain sa ating spirito. Your spiritual diet determines the level of your excellence in the ministry. Sinasabi lang ni Apostle Paul na magbe-benefit ka dito. At importante, sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na ikaw ay leader, ikaw pastor, importante na meron kang spiritual diet para maging excellent ka sa ministry. Kaya importante po yung ating spiritual life. Kasi yung mga ginagawa natin sa church, yung mga ginagawa natin pagsaserve, pagbibigay, ay dapat produkto yan ng ating patuloy na pagiging intimate sa ating pong Panginoong Hesus. Therefore, ano pwede natin matutunan diyan kung gusto mo maging mahusay at kapaki-pakinabang na lingkod ni Kristo? Dapat matakaw ka sa salita ng Diyos at hayok ka sa salita ng Diyos. Matakaw. Hindi lang tayo dapat matakaw sa sa laro, matakaw sa internet, matakaw sa pag-scroll, matakaw sa pagkain, ang takaw sa chicharon, ang takaw sa kanin, ang takaw sa karne, ang takaw sa atensyon ni crush, ang takaw sa atensyon ng boss, ang takaw at hayok na hayok tayo sa mga physical na mga bagay, mga material na bagay. Importanteng matutunan natin mga Christian na dapat matakaw at hayok tayo sa salita ng Diyos. Whether ikaw ay estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, ikaw ay may family, or ikaw ay bumubuo ng mga pangarap mo, ikaw ay servant ni Lord, hindi basta-basta lang dapat gumagawa ka sa mundong ito ng kung ano-ano lang. Importante na matakaw ka sa salita ng Diyos. Why? Because the Word of God, if you eat the Word of God, it will benefit you as a servant of Jesus. Pangalawa,
It will bring nourishment to your spiritual life. Magbibigay po yan ng nourishment sa iyong spiritual life. Sabi po ng Amplified, if you lay all these instructions before the brethren, sabi niya kay Timothy, you will be a worthy steward and a good minister of Jesus Christ, ever nourishing your own self on the truths of the faith and of the good Christian instruction, which you have closely followed. Importante po na kinakain natin yung yung salita ng Diyos araw-araw. Why? Because the word of God, you must eat the word of God daily and digest it for it to do your life good. Ibig sabihin, habang you are meron po kasing sinasabi sa fitness world, you are what you eat. Pwede bang i-type natin sa comment section, you are what you eat. Kapag ang kinakain mo laging mamantika, yung outcome nun, maniwala ka, bibilang ka ng buwan taon, tataas ang iyong uric acid, tataas ang yung iyong bad cholesterol because you are what you eat. You are what you drink. Ganon din po pagdating sa mga book readers, sa mga bookworm, you are what you read. Kung ano binabasa mo, ikaw yun. Yun ang magiging outcome kasi yun yung binabasa mo. Ganon din po sa ating buhay Christian. If you are a Christian, dapat ang kasabihan natin, you are what you read. And we must read the Word of God. We must digest it. At dun dapat tayo nauuhaw at nagugutom. Sabi ng Jeremiah 15:16, your words are what sustains me. They are food to my hungry soul. They bring joy to my sorrowing heart and delight me. How proud I am to bear your name, O Lord. Sabi ng Jeremiah 15:16, ang salita daw ng Diyos ang nagsusustain sa kanya. Listen, kung hindi ang salita ng Diyos ang nagsusustain sa iyo, kaninong salita? Marami na tayong pinagkatiwalaan. Salita ng tao, salita ng boss, salita ng girlfriend mo, asawa mo, boyfriend mo, salita ng ex mo, salita ng nanay mo na hindi perfect, na kung minsan hindi natutupad. Kung doon tayo aasa, hindi sustainable yun. Ang tanging sustainable na salita sa mundong ito na pwedeng tumagal even for eternity ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sinabi po ng Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mo nga hayaan itong salita ng Bible, itong batas ng Diyos ay mawala sa iyong mga bibig. Paano? Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Para daw maging careful ka, magawa mo yung mga nakasulat dito, then you will be prosperous and successful. If you want to be prosperous and successful spiritually, you need to meditate on the Word of God. And listen to this. Ganon din po sa ating physical na buhay. Kung gusto mo mag-prosper physically, financially, successful ka financially, importante salita ng Diyos dahil nagtuturo po ng mga life applicable principle ang salita po ng ating Panginoon. Sabi po ni Billy Graham, we need to encourage new believers to feed on God's Word. It is nourishment for the soul. Ulit-ulit natin pinag-uusapan na ini-encourage kayo ni Pastor na ang salita ng Diyos, actually this is not just for the new believers, but it is also for every believers kahit gaano ka po katagal na. We need to encourage you to be fed, na kumain ng salita ng Diyos kasi yung po yung nourishment ng ating pong mga kaluluwa. Kaya lang, hindi lahat ng salita ng Diyos magugustuhan mo kasi may mga sweet. Uy, gusto ko yan, I like it. Pero meron din mga mapapait na kung minsan babasagin ito yung ating pride, yung ating hindi pagpapatawad, yung ating hindi pagpapakumbaba, yung ating pagmamataas, yung ating mga pagdududa o takot. May mga word of God na tatanggapin mo kasi matamis. Pero may mga word of God na mapait pero kailangan mong tanggapin, kailangan balanse. Tingnan niyo saglit yung Psalm 119, 103. Sabi niya, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Oh, tamis. Sometimes ang word of God ay pwede kang tulungan na maging masaya. At pwede niyang maklear yung head mo sapagkat it is the word of God. Powerful ito.
ang effect ng Word of God ay sometimes sweet po ito. Matamis, ang sarap. And it could be as bitter as medicine at another time. Why? May mga salita po ng Diyos na madali mong malunok dahil matamis, yung iba hindi. Lalong-lalo na kapag binabangga nito yung mali mong paniniwala. Kaya lang, listen to this, you must eat both, not feed only on your favorite scriptures. Ako, gusto ko lang yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, not to harm you, but to prosper you and give you hope and a future. Yan ang gusto ko, sweet eh. Pero merong bitter truth yun kung aaralin mo ang context nun. Sila po ay na-exile, yung ancient Israel by that time. You see, gusto natin yung mga pangako ni Lord pero ayaw natin dumaan sa proseso ng pangako ni Lord. Gusto natin ng mga magagandang bagay pero yung proseso, gusto natin yung magagandang result pero yung proseso nun, bago dumating, ayaw natin. Ganyan tayo minsan sa salita ng Diyos. Kaya importante pong matutunan natin na ang salita ng Diyos ay hindi mo pinipili. Lahat yan dapat. Hindi lang yung matatamis, even yung mapapait. Dahil yan ang ating buhay. Matthew 4:4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Hindi ka lamang sa tinapay, sa spaghetti, sa carbonara, o sa chicken joy nabubuhay. Ikaw ay nabubuhay, lalong-lalo na yung spiritual life mo, ay nabubuhay ka sa mga salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Leila Gifty Akita, sabi niya, if you wish to grow in spirit, feed on spiritual food, the Holy Word. Importante, paulit-ulit po yan. Ang salita ng Diyos. Make your devotion time or your devotional time, your quiet time with the Lord, your top priority once na magising ka tuwing umaga. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Eat, 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 eat the Word of God. Pangalawa, sabi po ng verse 7, don't waste time arguing over foolish ideas and silly myths and legends. Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. How to become a growing Christian? Number 1, eat the Word of God. Pangalawa, exercise the Word of God. Pakita nga po sa comment section yung pangalawang E. Una, eat. Pangalawa, exercise. Kainin mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, i-exercise mo ang salita ng Diyos. Now, paliwanag ko muna yung context itong verse 7 na to. Yung kultura po nila Apostle Paul nung panahon nila ay punong-puno po ng mga chismis at saka mga superstition. Sabihin yung mga pamahiin, yung mga myths, yung mga bagay na pinaniniwalaan nila na hindi naman totoo. Today, may mga ganyan pa rin po kaya makaka-relate kayo. We refer, ito pong mga superstitious myths na ito or mga superstitious myth, kaya sinabi ni Apostle Paul, old wives' tale. Kasi nung unang panahon, yung mga babae mahilig sa mga ganyang kwentuhan. At ganun din naman sa mga panahon natin, hindi lang babae, kundi mga lalaki. And this is a similar sense of what Paul is saying here. So sinasabi niya sa verse na to, wag daw, sabi niya, wag mong sayangin yung mga panahon mo doon sa mga claims dahil nga ang context nito, remember, yung verses 1 to 5, patungkol sa mga false teachers, mga false teaching. Sabi niya, parang sinasabi ni Apostle Paul dito, huwag niyong pag-aksayahan ng panahon niya pag-uusap ng mga chismis at mga haka-haka niyong patungkol sa Diyos na hindi naman totoo. Sabi ni Paul kay Timothy, iwasan mo yan yung mga sili, mga walang kapararakang bagay. Yung mga unreliable na mga hearsay patungkol sa Diyos at patungkol sa paniniwala sa Diyos at patungkol sa pamumuhay nating mga Christian. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul dyan. Kaya nga sabi niya sa ERV sa verse 7, people tell silly stories that don't agree with God's truth. Kaya huwag magpapaniwala dun sa mga pamahiin na kapag ka hindi, bigyan kita example, na kapag ka, uy, huwag mo munang iligpit yung kinakainan mo. May kumakain pa, baka di makapag-asawa yan. Huwag kang magwali sa gabi, lalabas ang swerte. Huwag kang magbabasa ng, matutulog ng basa buhok, mabubulag ka. Di ba? Yung mga ganyan. Pagka unang benta, ipagpag.
those stories, those myths, those pamahiin doesn't agree with God's truth. Yan yung sinasabi ng verse 7 sa ERV. Those stories, those myths, yung mga paniniwala na yun doesn't agree with God's truth. Kaya sabi niya, don't follow what these stories teach, but teach yourself to be devoted to God. Now, ano pwede natin matutunan dito? Anything na kinokontradict ang salita ng Diyos, hindi mo dapat siya paniwalaan kahit gaano pa ito katotoo. Kahit gaano pa ito katotoo sa nararamdaman mo at nakikita mo. Kaya sinasabi ni Apostle Paul na wag itong mga ito ang pinagbubuhusan mo ng lakas at oras mo. Ulitin ko ha, wag yung mga bagay na wala namang kinalaman sa Diyos o hindi naman pinapagawa ni Lord o hindi naman sinabi ni Lord na pag-usapan nyo ang pinagbubuhusan mo ng lakas at oras. Now, listen to this. Tanungin kita ngayon, kung ikaw estudyante, nagtatrabaho, nag-aaral, yung ginagawa mo ba ngayon, yung pinagbubuhusan mo ba ng lakas at oras, pinagagawa ba ni Lord yan? Hindi ko sinabi wag na mag-aral, wag magtrabaho, wag magnegosyo. That's good. Pero yung aside from that, yung hindi ka na nakakapag-pray, hindi yan ang pinagagawa ni Lord. Yung pagsisinungaling, pinapagawa ba ni Lord yan? Yung hindi pagpapatawad, pinapagawa ba ni Lord yan? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinagagawa ba ni Lord yan? Yung pagpatol sa hindi mo asawa, pinagagawa ba ni Lord yan? Yung hindi mo pagbibigay sa church, pinagagawa ba ni Lord yan? Exercise your faith. Now, tingnan niyo to ha. Si Paul, minention niya yung value ng physical training. Lagpasan na natin to. Basta ang point is this. Huwag mong bigyan at pag-aksayahan ng mga panahon ang mga bagay na hindi naman pinapagawa sa iyo ni Lord. Huwag mo rin pag-aksayahan ng panahon yung mga taong sinasabi ni Lord, huwag mong papatulan. Sinabi ni Lord, huwag mong papatulan, pinatulan mo pa rin. Inaway mo pa rin. Sinagot mo pa rin. Nakipagrelasyon ka pa rin. Yung mga investment na sinasabi ni Lord, huwag mong patulan, huwag mong papatulan. Kasi may ibibigay sa iyo si Lord na magandang investment. Yun yung patulan mo. You see? Now, tignan niyo si Paul ha. Si Paul, nag-mention din siya dito ng value ng physical training. Everybody type na rin na siya physical training o yung tinatawag natin physical fitness and moves on to contrast that with the value of godliness o yung spiritual fitness naman. Pero, umpisahan muna natin. Now, point number 1, gusto ko matutunan ninyo, yung bodily exercise has earthly benefits. Yan ang katotohanan. Masama po bang pagtuunan ng pansin ang aking physical fitness? The answer is no. Bodily exercise, kaya nga nilagay ko dyan bodily exercise has earthly benefits. Sabi nyo sa verse 8, bodily exercise is all right. Pakitype sa comment section, all right. Sabi nyo, wala namang masama. Ang bodily exercise, yung pagda-diet, yung pag-gym, yung pagsasayaw, yung pag-aerobics, yung pagja-jogging, yung pag-walking, yung pagba-bodybuilding, that's not bad. Sabi niya, it's all right. Yan ang sinasabi. Kaya importante rin po sa ating mga Christian na ayusin mo rin yung diet mo. Tanungin mo sarili mo ngayon, kamusta diet mo? Are you doing exercise? Kaya pansinin ninyo, for the past 3 months, diyan ko po, isa sa mga binigyan ko ng time, bukod sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aayos ng mga problems natin sa church, pagtutroubleshoot ng mga gagawin sa church, pagtitrain ng mga leaders, pagdi-disciple sa mga business people, sa mga professionals, and even sa mga young people, at pag-mentor sa mga ibang leaders and pastors, binigyan ko rin ng panahon yung pag-exercise. Kasi aanhin mo yung galing mo sa pag-aaral sa salita ng Diyos at aanhin mo yung passion mo kung patay na yung kalahat ng katawan mo dahil na-stroke ka na kasi kung ano-ano kinakain mo. Kaya habang maaga, habang bata, sabi ko, Lord, gusto ko po magamit mo ng mas matagal. So I took the challenge sa sarili ko na kung saan nag-change ako ng lifestyle. I enrolled to the gym, I sleep early and I wake up early, I run, I walk, I go to the gym, I fix my lifestyle lalong-lalo na po sa aking mga kinakain. Na dati wala na akong pakialam, kain lang na kain. Hindi po pala ganun. You honor God sa pamamagitan ng lifestyle mo sa pagkain. Alam nyo ba, pakinggan nyo itong maigi. You need to catch this.
Isa sa mga ultimate na pumapatay sa mga Christian ngayon, kahit hindi Christian, ay yung trap ni Satan na tinatawag nating food. Pakitype sa comment section ng food. Kapag hindi mo nabantayan ang mga intake mo at mga kinakain mo, pwede mong ikamatay agad dyan. Na hindi mo pa naman talaga oras, pero namamatay ka agad dahil sa mga mali mong kinain, sa maling decision. Bigyan ko example. Unang-unang temptation ni Satan sa tao, pagkain. Kaya naiinis si Lord sa mga Israelites dahil reklamo ng reklamo mga Israelites nung panahon na kung saan inilabas sila sa Egypt dahil din sa pagkain. You see? At kapag hindi natin nabantayan yung mga ino-offer ni Satan sa atin na pagkain, ang pagkain mo physically ang papatay sa'yo, causing you not to serve God doon sa kung saan highest level na pwede mong pasanang maserve. Si Paul, hindi niya sinabi kay Timothy na focus ka lang sa spiritual life mo. Hindi sinabi niya yun. Hindi sinabi ni Apostle Paul, mamili ka sa dalawa, physical at spiritual. Hindi. Gawin mo parehas yan. May value yung physical exercise. Why? Because a strong body can be used by God. A healthy body can be used in serving God, energetically speaking. Kaya nakakapag-serve si pastor ngayon, nakakapag-preach ng mas marami, nakakapagkausap ng maraming tao because inayos yung kanyang physical health. Kaya ayusin mo ang physical health mo kung ayaw mo na mawala sa mundong ito ng mas maaga. Pangalawa, hindi lang po bodily exercise, importante, kundi godly. Everybody type that in the chat, godly. Godly exercise has eternal benefits. Earthly benefits, ang body. Yung godly naman, yung sa spirit, eternal benefits naman yan. Sabi ng verse 8, bodily exercise is all right. Hindi sinabi ni Apostle Paul na wag mong gawin. That's good. But spiritual exercise is much more important and is tonic for all you do. So exercise yourself spiritually and practice being a better Christian. Pakitap sa comment section, better Christian. Practicein mo daw maging better Christian. You don't compare yourself to pastor. Kasi si pastor yan eh. Kasi si pastora yan eh. Kasi ganito yan eh. No! You compare yourself to your old self. Yung status mo ngayon. Be a better you. Be a better version of yourself. Be Christ-like. Be a better Christian because that will help you not only now in this life, but in the next life too. Yung physical na ito, earthly benefit. Temporal. Pero yung godly, yung spiritual exercise, eternal yan. For eternity yan. May pinapangako, may benefit daw yung physical. Pero ito, yung pangako nitong godly exercise for the future yan. Hindi lang sa hinaharap mo dito sa mundo, pati sa kabilang buhay. It speaks about eternity in heaven. Si Paul, kino-compare niya yung physical training for an athlete with spiritual training for godliness. Ibig sabihin, parehas mo gawin yan. Pero mas maganda to, itong spiritual. Why? Kasi tuturuan ka nito maging maayos. Sabi ng verse 9, totoo ang kasabihang ito. Yan na, tinuloy niya na. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtiyatyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Kaya sabi niya, totoo yung kasabihan ng mga ito na importante, pahalagahan yung physical, pero mas pahalagahan yung spiritual. Kaya nga ito yung dahilan, sabi nga niya sa verse 10, kaya ito yung dahilan kung bakit tayo nagsisikap at nagtiyatyaga na magturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga mananampalataya. Importante po yung godly exercise. Kaya huwag kong pababayaan yung PLDT. Kung ikaw ay matagal nang uma-attend ng ating online church, pwede bang i-type mo yung PLDT para matutunan naman ng ating mga first-timers and second-timers? If you want to grow spiritually, you need the right connection, PLDT. Sige nga, i-type po natin ng kompleto. P is prayer meeting once a week, every Wednesday. Attend po kayo every Wednesday. L, life group Lord's Day. Bakit? Dapat PLL yan PLLDT. Isa lang po ang L. PLDT, Life Group in Lord's Day. Hindi kasi pwedeng paghiwalayan ng Life Group in Lord's Day. Hindi pwedeng life group lang, pero hindi ako atin ng church. Or gusto ko, atin lang ng church, pero wala akong life group. Hindi ka mamamayagpag. Hindi maayos yung, hindi ka magiging successful, hindi ka mag-grow
spiritually. Why? Importante yung large group, importante yung small group. Sa isang ibon, hindi mo kinakailangan tanungin kung ano mas mahalaga, kaliwa o kanang pakpak. Yung kaliwa at kanan ay parehas mahalaga sa isang ibon na gustong mamayagpag at makalipad ng malakas. PLD, devotionals. Importante yung quiet time with the Lord. Yung T, ano yung T? Yung training, yung ating mga ignites, conferences. Oy, by the way, meron po tayong tinatawag na amazing conference ngayon pong darating na October. If you want to register, ask your life group leader or your mga core leaders po natin, mga primary leaders natin for more information. Tignan niyo saglit itong sabi ni Praise and Jonathan. Don't measure your spiritual life by how much you know the Word of God, but rather by how much you live it. Hindi ko sinasabing wag mag-memorize, magbasa at mag-aral. Okay po yun. Wala pong kasama doon. Balansehin natin yung context na yan, yung quote na yan. Ang sinasabi lang natin dito, mag-aral ka pero dapat nakikita sa buhay mo. Kasi kahit anong aral mo, ay kung hindi nakikita sa buhay mo, nonsense yun. Eh di pastor, kahit wag mag-aral, ayusin ko na lang yung buhay ko. Hindi rin naman okay yun. Ayusin mo yung buhay mo, pero dapat inaaral mo rin yung salita ng Diyos. Kasi yung mga naaaral mo, yun yung pang-a-apply mo sa buhay mo. James 1:22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Kapatid, wag mong lokohin ang sarili mo. Kung matagal ka nang uma-attend dito, find a life group, find a mentor na kung saan magtuturo sa iyo ng mga tamang mga bagay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Leonardo da Vinci says, I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough. We must apply. Being willing is not enough. We must do. Dapat meron kang sense of urgency sa paglalim mo sa salita ng Diyos. Yung knowing, hindi sinabing masama, but it's not enough. Dapat i-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi niloloko mo lang sarili mo kung nakikinig at di mo naman ina-apply. Being willing is not enough. Walang masama maging willing, tama yun. Pero dapat gawin mo rin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Point number 3. Sabi po ng verse 11. Uy, wait! There's more. Bago po tayo dumako sa point number 3, tayo po muna ay dumako sa isang napakagandang part ng online service na ito na masasabi ko kapag hindi ito inilagay sa ating online service, hindi ito service. Kasi essential part ito ng ating pong service, online service na ito. Tunghayan po natin ang testimony and encouragement ng isang mama na kung saan mula kabataan hanggang sa kanyang adulting age, ay ginamit ng Panginoon at patuloy na ginagamit ng Panginoon. Lalong-lalo na hindi lamang sa pagre-reach out ng kaluluwa, kundi sa pagbibigay sa kaharian ng Panginoon. Let's watch this video. First, I'd like to introduce myself. My name is Rolf, one of the leaders, young professional, and of course, business owner sa ating Amazing Hope Marikina campus, no? And I'd like also to share my quick testimony about how God changed my life. So when I was 15 years old, nakilala ko po si Lord. During that time, naging leader din po ako. Nag-handle po ng mga youth, ng mga student, no? And at the same time, nung time na yon, ang gusto ko lang gawin talaga is makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng aking parents, no? Para maahon sila sa kahirapan. But syempre, dumating ako din sa point na nag-struggle din ako during college time, na ang parents ko kasi hindi naman well off, no. Yung nanay ko po is labandera, yung tatay ko naman is security guard. But God give me a favor na may isang nagmagandang loob na mapag-aral ako sa isang pribadong paaralan, no, ng libre lang, walang bayad, pero kailangan mo pumunta doon sa isang place nila just to give back, no, yung mga binibigay nila sa akin. But syempre, yun pala yung stepping stone sa akin ng Lord para makapagtapos ng pag-aaral to the point na hindi na sila nakapag-provide sa akin, no, hanggang 4th year. But God give me a direction na talagang magsipag, magpursige sa aking pag-aaral. At yun, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Syempre, nakakuha po ako ng scholarship. And during that time, nagkaroon ako ng desire talaga to serve Him more. At yun nga, nagkaroon ng trabaho, di pa rin nakakalimot sa Lord until such time na yun nga, nagka-motor. Kumbaga yung bagay na yun may level up from nagbabike hanggang nagka-motor. And God knows, di ba,
na siya pala yung nakakaalam ng future at yung pwede pa niyang gawin sa atin, no? And at the same time, ito po ngayon is hawak ko na po yung isa sa mga pinagpa-pray ko pong sasakyan, ang Innova, no? So God is truly amazing sa mga taong faithful sa Kanya, sa taong nagtitiwala para sa Panginoon. At nakita ko yung words, and sinabi ng words sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito pa lang sa verse na to, pinapakita na kailangan yung pagbibigay natin sa Lord is the best. The best to the point na alam mo, si God yun eh. Siya naman yung nagbibigay sa atin ng kung anong meron tayo. Why not to give Him more, no, sa mga nakikinikita natin, sa income natin, and any form of income na pwede natin makuha, no? So, si Lord, ngayon is challenge mo about sa atin to give more, no? Kasi si Lord is napaka-faithful, blessed tayo, no, na talagang nagkakaroon pa tayo ng opportunity na makasama natin yung family natin. At ito yung opportunity, of course, na tulungan din natin yung church, no, talagang to expand, na marami pa talagang mabless na mga kabataan na kagaya ko nung una, no. So okay lang ba pray tayo sa ating pagbibigay? Sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, we thank you, God, for those people, Lord, na nandito po ngayon sa Zoom meeting na ito. Truly, God, you're so amazing in us, na alam po namin na kayo po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin, at at the same time, mga pinagpipray po namin, Lord, naway dinggin niyo po ang aming panalangin. Lord, let our giving right now is ito yung pinaka the best na pwede namin ibigay sa inyo. It is for your glory, Panginoon. Lord, we thank you, God. We give you back all the glory and praises, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yan po, thank you po sa ating lahat. Praise God, purihin Panginoon. Napakaganda ng testimony ng mama na yan. And I praise God for his life. Now, tuloy po tayo sa ating pong last point for this third installment ng ating pong September series. Tignan po natin saglit yung verse 11. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Command and teach these things. Point number 3, how to become a growing Christian? Exhort the word of God. Hindi ka lang dapat kumakain, hindi ka lang nag-exercise o nagde-demonstrate o gumagawa ng mga sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat nagtuturo ka rin. Dapat nag-share ka rin ng salita ng Diyos. Pag sinabi pong exhort ay strongly encourage or strongly urge someone to do something. Yan po ibig sabihin ng exhort. Talagang sinasabi mong gawin natin to. Tinuturo ko sa ito, sinasabi ko sa ito kasi ito ang katotohanan. Kaya importante po, point number 1, I want you to listen to this. Exhort the word of God skillfully. Sabi ng verse 12, don't let anyone look down on you because you are young. Sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, huwag mo hayaan yung iba na ibaba ka, na tingnan ka, maliiting ka dahil bata ka. Kasi nung mga panahong ito, ang mga members ni Timothy, by the way, 1 Timothy yan, 2 Timothy, silat ni Paul kay Timothy, pero si Timothy po ay nagpapastor po sa lugar ng Ephesus, yung Ephesians. So, sabi niya, may mga matatanda silang member at mga mayayaman na mga members. Very rich ang lugar po ng Ephesus, kaya marami pong mga mayayaman po silang members. Don't let anyone look down on you because you are young. Kaya lang, sabi ni Apostle Paul, mag-set ka na example. Saan? Kanino? Para sa mga believers, sa pamamagitan ng inyong salita, ng iyong pag-uugali, ng pagmamahal, ng pananampalataya at sa purity mo. How can we be a skillful Christian? Una, dapat magmamanifest sa iyong pagiging confident. Confident. Yung hindi ka arrogante pero confident ka. Meaning unshakable ka kasi tinawag ka ni Lord. Ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay isang Christian, ikaw ay isang estudyante na Christian, tinawag ka ng Panginoon para maging Christian. Do not be, yes, we need to be confident, but do not be arrogant. Yung confidence, ibig sabihin yung malakas ang loob mo gawin yung mga bagay na ito, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa may pera ka, kundi alam mo dahil tinawag ka ni Lord na gawin ito. Bukod sa being confident, we need to be a model. Pakitap sa comment section, confident and model.
we need to teach by example. Ibig sabihin, practice what you preach. Mas powerful po kasi ang pagtuturo kapag nakikita ito na na ginagawa po natin. Bawa, nagtuturo ka na, magbigay ka ng time kay Lord. Tapos ikaw, walang time. Nakakita ka na ng tatay na, sabi niya, ikaw huwag kang mag-iosya, masama sa kalusugan niya. Pero ikaw, naninigarilyo. Huwag kang mambababae, pero ikaw, nambababae. Huwag mo sasaktan yung girlfriend mo, pero yung asawa mo, sinasabi mo sa anak mo o sa mga kaibigan mo, huwag kayo mananakit, pero ikaw, sinasaktan mo mga anak mo. Hindi siya good example. Importante daw pagka-Christian ka, kapag ka nag-share ka, see to it na ina-apply mo yung salita ng Diyos. Pangalawa, exhort the word of God sacrificially. Una, skillfully. Pangalawa, sacrificially. Pakita nga sa comment section sacrificially. Listen, ang pagbabasa at pag-aaral at pag-a-apply ng salita ng Diyos, it takes a lot of skills and sacrifice. Kung gusto mo magtagumpay sa pagiging estudyante, you need to sacrifice your time. Imbis na maglaro, mag-aaral ako. If you want to be a successful entrepreneur, marami kang isasakripisyo, alang-alang maging matagumpay na negosyante. Kung ikaw naman ay may tinatapos na karir, o mayroong kang gustong maabot, ma-promote, marami kang isasakripisyo. Ganon din po pagdating sa pagiging malagong Kristiyano. If you want to become a growing Christian, you need to sacrifice. Sabi ng verse 13, until I come, sabi ni Paul, devote yourself to public teaching. That's a lot of sacrifice. Magtuturo ka publicly, magpe-preach ka, magtuturo ka, mag-share ka, magdi-disciple, magpapastor ka, magsuserve ka kay Lord. Ang pagsuserve kay Lord, it takes a lot of sacrifice. Imposibleng wala kang isasakripisyo dyan. Yung estudyante ka, nag-aaral ka, tapos magsuserve ka kay Lord. Yung mga servant natin dito, yung mga leaders, servant leaders natin, mga agency owners, mga virtual assistant, pero mga malalaki sweldo, so may sweldo ng maayos, pero nagsasacrifice sila ng time para makapag-serve kay Lord, para ma-follow up ka, para mabahagian ka ng Word of God. That's sacrifice. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, imposibleng walang sakripisyo kahit sa pag-serve kay Lord. Kaya huwag mong isipin na kapag naging Christian ka, hindi ka magsasacrifice. Unang-una sa lahat, nagbigay na ng example si Kristo. Nag-sacrifice siya sa cross para sa'yo. At sana naman makita mo yun. Mag-sacrifice ka rin ng time, ng talent, and treasure mo para kay Kristo. Sabi pa niya sa verse 14, do not neglect your gift. Huwag mong pababayaan yung gift mo. Lahat ng tao may gift. Kung kumakanta ka, gamitin mo kay Lord. Kung may gift ka to support the church financially, give. Kung may gift ka ng faith, encourage mo yung mga tao na manampalataya kay God, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Oy, meron palang significance yung paglalayan sa mga elders sa isang taong tinawag. Sabi ng verse 5, be diligent in these matters, give yourself fully to them, so that everyone may see your progress. Mga kapatid, importante na ialay natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili sa pagkain, pag-exercise, at pag-exhort ng salita ng Diyos. Apply po natin sa buhay natin ito. Ang pagsuserve at pagiging Christian, pagsuserve kay Lord at pagiging Christian, it takes a lot of sacrifices. It means giving our whole self in the service of our living God. Pagka ibinigay natin ang ating sarili, sabi ng Bible, so that everyone may see your progress. Makikita yung progress. Sa madaling salita, ibig sabihin, pagdating sa pag-exhort, sa pagdating sa salita ng Diyos, it requires your time, treasure, and talent. In conclusion, how to become a growing Christian? Eat the Word of God. Bakit kinakailangan kainin? I-take mo ang Word of God daily. Kasi magbe-benefit ang servant of Jesus, kagaya mo at kagaya ko, at magbibigay ito ng spiritual nourishment sa atin. Remember, hindi ka kumikilos sa mundong ito na physical lang, importante spiritual mo. How to become a growing Christian? Gusto mo lumago? Exercise the Word of God. Hindi lang kakainin. Exercise ka rin. I-practice mo. Importante physical, pero sabi niya ni Apostle Paul, mas maigi ang exercise spiritually kasi magbe-benefit ka dito at saka sa kabilang buhay. How to become a growing Christian? Exhort the Word of God. Exhort the Word of God skillfully and sacrificially. Kung gusto mong mag-mature, dapat wordly ka.
Sabihin, babad ka sa salita ng Diyos. Sabi ng verse 16, be careful, dito po ako magkuklose sa verse 16 na ito, be careful in your life and in your teaching. Maging maingat ka sa buhay mo ha, bantayan mo yung buhay mo tsaka yung mga turo. Continue to live and teach rightly. Magpatuloy kang mamuhay ng tama. Nakikita niyo yung kombinasyon. Careful ka dapat sa buhay mo at saka sa tinuturo mo, hindi dapat nagko-contradict yan. Pangalawa, magpatuloy kang mamuhay ng tama at magturo ng tama. Then you will save yourself and those who listen to your teaching. Bakit? Then you will save yourself. I-judge tayo lahat ni Lord. Mas matindi ang judgment sa mga nagtuturo. Sa makatuwid, kapag mali ang naituro mo, maapektuhan yung destination at kaluluwa ng natuturuan. Kaya ganun tayo ka-careful sa mga tinuturo po natin. Sa makatuwid, apektado tayo at ibang tao pagdating sa maturity natin. Apektado ang spiritual life ng ibang tao kapag hindi ka umayos ng buhay kasi interconnected tayo. Apektado yung mga anak mo kapag yung tatay hindi mature. Affected ang relationship ng girlfriend-boyfriend kapag nagloloko yung isa. Affected yung finances ng buong family kapag sugarol yung tatay o yung nanay. Nakuha nyo? Interconnected po tayong lahat. Kaya importante ang maturity mo kasi may umaasa sa yung tao. Ginagamit ka ni Lord sa ibang tao kaya umayos ka. Pwede bang type mo sa comment section, umayos ka, mag-mature ka. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi. Depende po kung anong oras po nakaka-attend sa aming online streaming, sa aming online church, itong online people na ito. God, patawarin niyo po kami kasi hindi namin naisip na apektado pala ang buhay ng mga taong nakapalibot sa amin kapag nagpapaka-immature kaming Christian. Marami pa po kaming tao sanang matutulungan marireach out kung nagmamature lang po kami. Panginoon, sa mga sandali pong ito, itama niyo po ang aming po mga puso't isipan. If you want to surrender your life to Jesus, why don't you consider accepting Him as your Lord and Savior? ABC. Admit that you are a sinner. Admit that you cannot save yourself. Believe in Jesus Christ and confess it with your whole heart and your mouth that from this day on, you will live for Him. Lord, patawarin niyo po kami. I admit that I'm a sinner. May ikaw yung tinutukoy ko na mensaheng ito. You can repeat after me. Lord, I admit that I'm a sinner. I admit inaamin ko na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. No amount of good works can save me. Only Jesus Christ can save me. Lord, I believe in your finished work. I do not believe in my work as the means for me to step into heaven. I believe in your finished work on the cross. And I confess it with my mouth. Lord, starting today, help me to live for you. I'm gonna find a life group. I'm gonna find a mentor. I'm gonna find a community wherein lalago po ako. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid ko na naririto. Save them, restore them, renew them, heal them, and provide for them sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos na na-bless sa mga sandaling ito ay mag-type ng all caps na Amen and Amen. Purihin ng Panginoon, palakpakan po natin si Lord. God bless you. See you po again sa atin pong fourth and final topic sa ating pong September series entitled By the Book. This is Pastor Paul na nagsasabing mahal po kayo ng Panginoon. God bless you.